Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong kumakalat po na sinasabing ang Pangulong Marcos Jr. ay nagkasakit at sinugod po sa hospital at sinasabing sa St. Luke's mga katambay. Ito po ay pinabulaanan po mismo ito ng Pangulo ng Bansa, si Marcos Jr. mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo at komentuhan po natin mga katambay. Yung sinasabi niyang fake news po, yung sinasabing kanyang pagkakasakit. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Ayan mga katambay, wala palang sakit at medical emergency po ang Pangulo po ng bansa, mga katambay. At syempre po, nandun lang daw po siya, mga meetings, commander meeting, conference, mga katambay. Kaya po, wag daw po maniniwala ang mga Pilipino, mga katambay, sa mga fake news, mga katambay. At yung sinasabi niya na yung mga resources o yung mga credible dapat ang pinaniniwalaan nyo. Kaya nakapagtataka naman po ang tanong naman ni Katambay Manong, si Kamanong, ang tanong naman kay ating Pangulong Marcos. Napakadali nyo po sinagot yung sinasabing fake news po na kayo po ay nagkasakit, sinugod sa ospital, at sinasabi pa nung iba na baka daw may taning na, ganon, ganire. Pero napakabilis nyo pong sinagot mga katambay. Di ba? At napakabilis sinagot ng Pangulo. Di po ba mga katambay? Pero ang tanong naman ni Kamanong, bakit po pagdating sa inyong pagkakasakit napakabilis po, may bayag po tayo, Mr. President. Pero pagdating puro sa issue, nakitagal-tagal na. About dun sa drug issue po natin, Mr. President. Ano na po yon? Never po yata natin minemention yun at wala po tayong yagballs doon para sumagot na fake news at hindi totoo yung sinasabi ni Cathy Binag at saka ni Jonathan Morales, yung dating PIDEA chief, Jonathan Morales, mga katambay. Never pong sinasabi po yata ng Pangulo. Nagtatanong lang po si Kamanong. Napakabilis at talagang pangisi-ngisi pa at talagang sa sarili niya ay siya kinakatigan ng media dahil lumabas daw na fake news ang mga pahayag sa social media. Di po ba? Dahil nakita rin po ni Kamanong sa social media na ang Pangulo raw ay nasa ospital, ganito, ganon, bla bla bla. Pero hindi naman pinansin ni Kamanong basta-basta. Siyempre, tingnan muna natin kung talagang ang Pangulo talaga ay talagang sinasabi na nakaratay na ba sa ospital at may release na ba ang Malacanang tungkol dito. Pero ito, nagsalita naman siya. Buhay na buhay, mga katambay. At sinasabi niya wala naman siya sakit. Wala naman tayong question sa kanyang sakit. Pero ang kinu-question lang ni Kamanong, sagutin mo rin. Kung wala kang sakit kamo, pero paano naman yung issue ng droga? Kasi pati ang anak mo, Mr. President, ang iyong anak at ang iyong dalawang anak ay sinasangkot po rito ni Cathy Binag na tumitira din at tumihit-hit o sumisinghot. At hindi lang po ang iyong anak ang talagang pinaparatangan, pati po ang inyong asawa, Mr. President. Kailan nyo po kaya matapang na sasagutin sa mainstream media? Sa bagay, hindi naman tinatanong ng mainstream media yan.
Di ba? Hindi never tinanong ng mainstream media sa Pangulo pagka ini-interview nila ang Pangulo about sa issue ng droga sa kanya at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak at sa kanyang barkada o mga grupo ng white shirt o Voltes 5. According po ito sa sinabi ni Cathy Binag. Di ba? Kasi piling-pili din daw eh. Sabi po mga nagsasabi po, mga matatalino nating mga nagsusuri na di umano daw ang Pangulo ay piling-pili lang ang media na po pwede pong magtanong sa kanya. May katotohanan po kaya ito, mga katambay? Na piling-pili lang ang mga mainstream media na po pwedeng magtanong at yung tanong ay kailangan po scripted daw. Totoo po kaya ito? Nagtatanong lang po si Kamano na lahat ng itatanong sa presidente ay kailangan scripted at alam na ng presidente kung ano itatanong sa kanya at kailangan na nasusunod yung tatanungin. Dapat ganito lang daw. Totoo kaya ito? Totoo na may katotohanan kaya na ang itatanong ay kailangan manggagaling sa Malacanang at yung itatanong kailangan ipapasa pa. Papasa pa ron sa Malacanang itatanong ng mainstream media. Sa bagay, nakikita naman natin ilang taon na, di ba? Mahigit isang taon na talagang wala namang bumabadikos na mainstream media ngayon sa Pangulong Marcos, di ba? Walang nagtatanong kahit ano po, issue, wala kahit anong kapalpakan. Pagwawaldas, nasasayang na pera sa mga proyekto, wala naman po nagtatanong. Pero sumasagot naman basta sa kalusugan, di ba? Napakatindi po, di ba? Antimano, wag daw pong maniniwala sa fake news. Lalo kung hindi credible ang nagpe-fake news, ang nagbabalita nito. Lalo siyempre sasabihin nito, di ba? Ang pagbibintangan nito yung mga nasa social media, mga katambay. Kaya nakaka-amazing lang po na pagdating po sa ganitong pahayag talagang buhay na buhay ang Pangulo, nagre-react sa kanyang kalusugan pero sa kanyang pinakamatinding peklat na nakakabit na sa kanyang katawan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga barkada, ang pagiging addicted at sinasabing bisyo na pinagbabawal na gamot, ang droga, never masagot at hindi sinasagot ng Pangulo ng Pilipinas. Matagal na po, mga katambay. Matagal na ang issue ng droga sa Pangulo. Nananatiling bingi ang Pangulo ng Pilipinas sa droga. Lalo-lalo po kay Cathy Binag. Pati po, ni isa ng mainstream media at ni isa ng mga senador, ni isa ng mga congressman, representative, walang nagme-mention. Di ba kayo nagtataka? Media. 'Di ba? Napakaraming media rin. Mabibilang natin mga hindi lang isa, dalawang mainstream media sa ating bansa. Walang nagme-mention, nagtatapik ng drug issue sa Malacanang. 'Di ba? Sa pamilya ng Pangulo, sa mga white shirt, 'di ba? Ilan ng congressman representative sa ating bansa? 300 mahigit. 300. Iisa lang ang nagme-mention ng droga. Si Pulong lang po ang talagang nagsasabi pati sa drug test. 'Di ba? Sinusulong niya na magkaroon ng batas para po sa mga politiko kasama ang Pangulo na kailangan random na every 6 months o 3 months kailangan i-drug test na. Pero hindi makakapasa yan. Dahil komento ni Kamanong, paano makakapasa yan? Habang ang Senate, ang Speaker of the House ay ang pinsan Romualdez, komento ni Kamanong, hindi makakapasa yan. Komento ni Kamanong. Di ba? Tapos ano pa? 300 plus, 24 na senador. Walang may bayag. Kahit ang kaalyado ng Pangulong Marcos, ng dating Pangulong Duterte, mga kaalyado niya dyan, si Senator Bongo, Senator Bato, at si Senator Padilla, tahasan ba nilang kinukundi na? O tinatanong man lang ang bisyo na droga ng First Family at ng White Shirt Group, ang Voltes 5?
Di po ba hindi? Hindi ba kayo nagtataka? Pati ang kaalyado ng dating Pangulong Duterte sa Senado, wala pang mga bayag, di ba? Wala po silang mga yag balls, di ba? Nahandyan na ang Kati Binag, di ba? Nahandyan na ang Kati Binag, nahandyan na ang Jonathan Morales. Wala. Wala pong yag balls. Kahit po kaalyado ng ating dating Pangulong Duterte, nakapagtataka lang po. Napakatindi po yata ng takot nila. Hindi natin malaman kung bakit po takot na takot sila na, na imbestigahan. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakita nyo po, kahit si Boy Dugo, kahit si dating Senador Trillanes, grabe po mag-imbestiga sa mga issue ng Pangulong Duterte nung mga panahon na siya'y Pangulo. Di po ba? Pero ngayon, nakapagtataka, ni isa, senador, congressman, walang nagbubukas ng issue about sa droga ng Pangulo at ng First Family at ng grupo ng White Shirt. Pati si Kamanong nagtataka. Ano na nangyayari sa ating bansa? Tulog, issue, dapat pag-usapan at dapat linisin ang pangalan tungkol sa droga. Samantalang nalilinis at pilit pinasisinungalingan ng kanyang kalusugan, fake news. Kinakagat ng mainstream media. Pero yung pinakamasakit, kilala tayo sa buong mundo na meron tayong Pangulo na gumagamit ng droga. Baliwala lang po sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mainstream media natin. Baliwala lang po yun. Tanggap na tanggap po nila na kinukutya ang ating Pangulo ng bansa na may issue sa droga kasama pamilya. Nakakaano lang po. Tanggap po nila. Kaya po nila kainin, lunukin. Di ba? Hindi po ito habang panahon na mapagtatakpan. Hindi po. Malabo po mapagtakpan ito. Dahil ito po pumutok na sa social media. Mapagtatakpan mo lang ito sa mainstream media dahil hindi po nila binabalita. Pero sa social media, mas marami na po ang nanonood sa mainstream media, sa social media. Mas marami na kumpara mo sa mga mainstream media. Social media na po. Kinakain na po sa dami ng tumatangkilik sa social media. Yun po ang totoo, yun po ang real talk, di ba? Kaya yung issue po ng droga na kumakalat sa social media, nako, buong mundo ito, mga tambay. Kasulok-sulukang may Pilipino, nalalaman po sa social media na talagang ang Pangulo natin ay hindi sinasagot at nagtataingang kawali at nagbubulag-bulagan, mga katambay. Pero sa issue na sinasabing siya'y may sakit, fake news agad. Pero doon sa napakatagal ng issue sa kanya na droga, keep quiet. No talk, no mistake. Ganun po ang nangyayari ngayon, nakikita natin. Pati po ang mga media, ang mainstream media, no talk, no mistake. Ang mga senador, no talk, no mistake. Ang mga congressman, no talk, no mistake. Maliban na kay Pulong, mga tambay. Ganyan nakikita natin, no talk, para walang mistake. Napakahirap po nangyayari sa atin. Napakahirap sa isang pamahalaan na kung totoo man na meron tayong Pangulo na addicted, saan pupulutin ang ating bansa? Paano makapagdidesisyon? Nakikita natin ang mga programa, tinatangay lang ng tubig, inaanod lang po ang bilyon-bilyon. Kaya ngayon, nakikita po natin, ang programang bilyong-bilyong nilusaw at tinangay ng tubig, ngayon, tayo, mga kababayan natin, ang nagdudusa na para tayong nakalutang sa tubig, mga katambay. Sobra-sobrang tubig ang pinapasok sa ating mga kabahayan. Talagang may parating pa. May parating pa, 2 yatang bagyo. Huwag naman sana, tumama pa sa atin. Dahil nga, wala na tayong flood control na asahan. Tinangay na, mga katambay. Dahil fake news. Hindi rin masabi ng Pangulong Pangulong Marcos yan. Hindi rin masabi ni Pangulong Marcos Jr. na fake news. Fake news. Hindi totoo yan na inanod at nilubog ang 5,500.
flood control, mga tambay. Ano po sa tingin nyo, mga tambay? Dito po, yan. Napakaangas, napakayabang na sinagot sa mainstream media na fake news lahat ang nagpalabas na siya'y may sakit, may karamdaman, mga tambay. Mga fake news daw po sila. Mga fake news daw po ang nagpahayag niyan. Pero, kailan kaya natin maririnig sa bunganga, sa pahayag na tahasang kinukundina ng Pangulo na fake news din si Cathy Binag, fake news din si Jonathan Morales, mga katambay. Kailan kaya? Kailan natin maririnig? Sana. Pero ang social media, hindi naman titigil yan eh. Hindi titigil ang social media hanggang nahandyan ang issue ng droga na hindi tinutuldukan ng Pangulong Marcos. Dire-diretsong magtatanong ang social media, kailan ka magpapa-drug test, Mr. President? Muli po, si Katambay Mano po. Maraming salamat po. Sa gusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa. Bye-bye.